Sobrang dilim dito. Sarap po. Pwede tayong bumitaw dito. Holy shit. Oh man. So dumb. Parang runway ng ano, runway ng eroplano. Hello guys, Casual Riding TV, and we're back with another vlog. Night stroll tayo. Uy, grabe naman yon. Sa night stroll tayo tonight guys. Bihirang-bihira tayo mag-vlog ng gabi. Plus I think this is the first time din na magbablog tayo ng gabi. Tapos palayo, no? Hindi papunta ng city. So matitest natin yung camera settings natin sa low light conditions. But yeah, mainly kaya tayo umalis is to change the scenery, no? Nag day off kasi tayo today, and wala akong ginawa buong araw except to look at my PC. Di sana hindi na lang ako nag day off, diba? But yeah, kanina umaga nagbike tayo. I rode 30 kilometers on my bike earlier this morning, and yeah, it felt good. Ang sarap ng morning person ka, no? Yung naaarawan ka, naiinitan ka, ganyan, pinapawisan ka, but then yeah, yung utak ko talagang wala lang siya, no? Absent siya today, so yeah, I wanna refresh. I wanna different view, or different scenery. Nasa loob lang ako ng bahay almost the whole day. So yeah, alis tayo. Ayan, dito na tayo sa arko ng Philippine Merchant Marine Academy, PMMA. So dati parang long ride na sa akin yung pumunta ng Pisong Capitol, Coffee Kubo. Parang long ride na pumunta sa akin dyan dati. But ngayon parang ang lapit na lang, kasi hindi na tayo sa bayan nakatira. So nabibitin na ako pag dyan ako pumupunta. It's nice to see na meron ng mga reflectorized yung kalsada rito pag gabi, no? But still ang hirap pa din, kasi dami mo makakasabay sa kalsada na walang headlights, walang tail lights. Meron nga akong dinaanan kanina, meron tayong nilagpasan, flashlight lang gamit niyang headlights, no? So you really have to be careful kapag nagra-ride ka ng ganitong road condition. But yeah, it's a great addition na meron ng mga reflectorized yung kalsada. Pasko pa dito. Nasa kabilang bahay na tayo, sa bahay ng San Felipe naman ngayon. Sarap po. Pwede tayong bumitaw dito. So ito talaga yung napansin ko simula nung nag-Vespa ako, no? Kung ikukumpara ko siya kay Migs before sa Panarea ko, yung 60 medyo nakakailang pang gawin kasi I don't know, baka chicken shit lang ako, I don't know. Pero yeah, 60-70 medyo naiilang ako. Pero dito kay Figo, parang normal sa kanya yung 70, parang cruising ko lang yun, na hindi ko namamalayan, hindi ko nararamdaman. So kaya komportable akong gawin yung mga ganun, like pwede akong mag speed up, ganyan. Top speed ko kay Figo is 110, and dito ko siya ginawa dito sa area na to.
Pero syempre di natin gagawin yung kapag gabi. Tsaka nagtitipid tayo sa gasolina, remember. Ayan na, nasa Kabanggan na tayo. Kabanggan and then Botolan. So Botolan yung original. Oh my gosh, oh the shit, oh man, so dumb. Thank you kuya, nilawan niya tayo. Nagulat ako dun, hindi ko rin inaasahan. Nakalimutan ko yun Actually alam ko naman na possible na sira yung kalsada na yun or yung bridge na yun, pero nawala sa isip ko eh. Kaya kapag hanggat maaari, stay calm, no? Kahit na nagulat ka na or nataranta ka na, remain composed, right? And kasi pag nagpanic ka or nataranta ka, mas lalo ko madidisgrasya. So yeah, earlier dumulas tayo, medyo dumulas yung gulong ko sa likod. And yeah, thank God na lang na hindi tayo sumemplang, no? Naka shorts pa naman ako. Tusino yung tuhod natin pag nagkataon. Tsaka kawawa naman si Figo. Si Figo talaga yung iniisipin. Ganda dito, parang runway ng runway ng eroplano. Nabawasan na ng isang bar yung natin, gasolina natin. Dito na ba yung Coffee Kubo? Kung maalala eh, parang dito na yata. Yeah, ito na nga. So yeah, dito tayo. Okay ba? So it's either here or pupunta ako ng Sundowners. Pag nag Sundowners ako, pwede kong gamitin yung debit card ko dun. So makaka-order tayo talaga. Hindi, ipapagas ko na lang yung 200 na cash natin. Gipit na gipit. Ayan, naka-order na tayo ng coffee guys. Nag-drift coffee lang tayo. Bukas pa si Figo kasi pipicture-picturean. Yeah, pasensya na kayo guys, wala talaga tayong topic kasi sabi ko nga sa inyo, biglaan lang tayong lumabas, biglaan lang natin naisip, no? Gusto lang talaga natin tumambay, huminga, etc etc. Ganda ng lugar, di ba? Super chill, no? Yeah, dati may ramen dito. Pwede kang kumain dyan, hindi lang coffee yung binibenta nila. Pero wala na lumiit yung branch na to. Pero ang dami ng Coffee Kubo din kasi. Tapos yung ibang kubo dun parang mga library. Pero for me, ito yung pinakamagandang Coffee Kubo kasi malaki siya. Tapos maganda yung ewan ko, maganda yung location para sa akin. Ayan, let's go home. Okay naman, masaya naman ang tambay natin. Aba, may nagbibisikleta pag gantong oras. Yeah, let's go home, let's go home. Cool nila kuya eh. Sarap ng hangin. Nakakwentuhan natin yung mga barista doon. Cool din eh. Gustong gusto nila si Figo. Nakakatawa kapag may nakaka-appreciate kay Figo. Kaya shoutout sa mga barista ng Coffee Kubo sa Kabanggan.
uh, enjoy your shift guys. Nakakaantok daw yung ano nila, yung oras daw nila kasi pag weekday bihira daw yung tumatambay, and so yun, wala silang ginagawa kundi mag ML. 24 hours kasi yung Coffee Kubo guys, and ayun nga, maraming Coffee Kubo. So meron sa Kabanggan, sa Botolan, then sa Castillejos, and then sa Subic meron din. Magpagas na tayo. So may natira tayong baon. Ayan, pagas tayo. Mura 57.50 lang Kuya Premium. Wait lang. Full tank 100. 100 lang. Alright, so let's go guys. Let's go home. Grabe ang lamig. So yeah, 10% na lang yung battery ng action cam natin, and wala pa tayong outro. So yeah, I hope nag-enjoy kayo sa night stroll natin, and yeah, overall it was a good ride. Ganda ng weather, lamig, good coffee, good company. Sarap kausap ng mga barista sa Coffee Kubo kanina. And yeah, I guess I wanna say na if you're like me, na sometimes nagkakaroon ng mga overwhelming thoughts and emotions, yeah, get yourself a motorcycle. It's the cheapest therapy that you can get now. No, I'm kidding. Syempre hindi naman lahat ng tao mahilig sa motor or into motorcycles, di ba? And it doesn't mean what works for me works for you too. Magkaiba yun, di ba? But yeah, mostly yung pagmumotor talaga nakakatulong siya. Kaya nauso yun yung throttle therapy, no? But I understand, I can understand that sometimes we build walls around us, that we don't like the feeling of being vulnerable, you've been so independent most of your life, you feel like walang makakaintindi sa'yo, diba? Yung mga ganong bagay, I can understand that. But sometimes allow yourself to be vulnerable. It feels good, but yeah, the most basic way that you can do is to communicate. Once you found that person that you can trust, that you can be vulnerable with, that one person you can tell anything and everything without any judgment, diba? And that person who encourages you to open up and communicate. Once you found that person, oh boy, sobrang madali na lang, kasi you know that you don't have to go through these emotions alone. You'll be surprised how much a single conversation can change a lot. And good friends are hard to find nowadays, dito na tayo. So yeah, salamat sa panonood, salamat sa pagsama sa ride natin. Nako kuya. So yeah, I guess I see you on my next vlog guys. Ride safe and stay safe. Bye for now.